Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Little Dixie. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagbitay sa isang miyembro ng Mexican cartel na nagngangalang Juan Miguel Prado, sa isang napaka-brutal na paraan. Si Miguel ay inakusahan ng pagpatay ng ilang sibilyan. Samantala, witness sa pagbitay ang kamakailan na inakusahang tiwaling gobernador ng United States na si Richard. Ipinaalam kay Miguel na hinatulan siya ng Oklahoma State ng kamatayan, at tinanong kung mayroon siyang anumang huling salita bago ang pagbitay. Matapos sabihin ang kanyang huling salita, isinagawa na ang pagbitay sa kanya. Sa ibang eksena, makilala ang bida na si Doc Alexander, isang dating miyembro ng Special Forces. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang facilitating agent o isang taong nangangasiwa sa ceasefire, sa pagitan ng gobernador at ng Mexican cartel. Nangangamba si Doc na ang desisyon ni Richard ng pagbitay kay Miguel, ay maaaring mag-trigger ng paghihiganti ng Mexican cartel, na posibleng magdulot ng karagdagang kaguluhan. Lumabas din sa eksena si Billy, isang kawani ng gobyerno na nakikipag-usap kay Doc at Richard. Nagulat si Doc nang makita ang balitang sinadya ni Richard ang pagbitay kay Miguel, upang maituring siyang bayani at makalimutan ang kanyang kaso ng katiwalian. Gayunpaman nang hindi napagtanto, ang pagkilos na ito ay humantong sa pamilya Prado, na kilala rin bilang Mexican cartel, na maghangad ng paghihiganti. Hindi nagtagal, ang balita ng pagpatay ay nakarating sa nakatatandang kapatid ni Miguel, na asawa ng boss ng cartel na si Lalo. Bilang isang big boss, sinikap ni Lalo na maging matalino at hindi maghiganti. Gayunpaman, ang kanyang marahas, brutal at sadiste na kapatid sa ama na si Cuco, ay tumanggi na tanggapin ang kahihiyan ng pagbitay sa kanyang kapatid. Balik kay Doc, siya ay may anak na babae na nagngangalang Nell. Dahil sa hiwalayan nila ng asawang si Carla, bihira na silang magkita ng anak. Pagkatapos makipagkita sa kanyang pinakamamahal na anak, pumunta si Doc sa headquarters ng Mexican cartel. Bilang isang facilitator o espesyal na ahente tulad ng CIA, maraming kakilala si Doc mula sa iba't ibang linya, maging ito ay gobyerno, kriminal na kapaligiran o lansangan. Dahil dito, kilala ang pangalan ni Doc sa criminal underworld. Sa pakikipag-usap sa isa sa mga namamahala sa headquarters, nalaman ni Doc ang tungkol sa planong paghihiganti ni Cuco, nang walang pahintulot at pag-aproba ni Lalo, na big boss ng cartel. Agad namang pumunta si Doc kay Billy, nababalaan si Richard na magkakaroon ng paghihiganti na makakasama sa pamilya ng gobernador, o sa mga pinakamalapit sa kanya. Pareho silang pumunta kay Richard ng gabing iyon. Gayunpaman, si Richard ay nananatiling matigas ang ulo. Iginiit niya na ipagpatuloy ang plano na alisin ang cartel at isapubliko ang aksyon, upang malaman ng mga tao na siya ay isang bayani at isang matapang na gobernador. Ngunit ang totoo, ang lahat ng ito ay isang pakitang tao lamang, upang itago ang kanyang pagkakasangkot sa katiwalian. Medyo masakit sa ulo ang isyu para kay Doc na nasa gitna ng dalawang kampo, ang kampo ng Mexican cartel at kampo ni Governor Richard. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang kampo, ay walang duda na maglagay sa kanya sa alanganin. Sa una, gumawa ng isang kasunduan si Richard, na sumang-ayon na magdeposito ng pera buwan-buwan ang Mexican cartel, kapalit ng lisensya sa pagsasagawa ng negosyo sa Estados Unidos. Gayunpaman, sa sandaling ilantad siya ng cartel sa kanyang kabulukan at katiwalian, biglang iniba ni Richard ang kanyang paninindigan at naging determinadong labanan sila. Ang hindi alam ni Richard, na marami sa kanyang mga nasasakupan ang magiging biktima ng kanyang planong bagong imahe. Dahil dito, siguradong mangyayari ang kinatatakutan ni Doc. Pagdating ni Doc sa bahay ni Billy, nakita niyang patay na si Billy at ang kanyang anak na babae sa kama, na may mga butas ng bala sa ulo. Natural na si Cuco, na nakarating na sa Estados Unidos, ang nag-orkestra sa lahat ng ito. Pumunta si Doc sa business headquarters ng Mexican cartel, upang matanggap ang kanyang buwanang allowance, at sinubukang pakalmahin ang mga bagay ng ilang sandali. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili kay Cuco, ang kapatid sa ama ng big boss ng Mexican cartel na dumating mula sa Mexico. Sa panahong iyon, ni-raid ng Special Forces sa ilalim ng utos ni Gobernador Richard ang lugar. Nakulong sa pagitan ng dalawang kampo, nakialam si Doc at nilabanan ang lahat ng Special Forces, upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan.
Matapos patayin ang lahat ng special forces, agad na umalis si Doc sa lugar. Kasabay nito, napansin ni Kuko ang maraming mga bangkay ng special forces na nakakalat sa paligid. Kinilala ni Kuko ang natatanging kakayahan ni Doc, na nagtulak sa kanya na maunawaan ang potensyal nito para sa pagmamanipula. Sa kabilang banda, dumating si Richard para magsagawa ng press conference, kasunod ng matagumpay na pagsalakay, kung saan nakakuha siya ng malaking halaga ng ebidensya, kabilang ang pera at droga. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Clark kay Richard ang tungkol sa pagkamatay ni Billy at ng kanyang anak. Ang panawagan ni Doc kay Richard na wag ituloy ang kanyang press conference, ay kasabay ng pagkatagpo ng patay na katawan ni Billy. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng gobernador ang press conference ng live sa telebisyon, na walang pakialam na marami sa kanyang mga tauhan ang mabibiktima, ng kanyang pagpapaganda ng imahe. Mabilis na naging biktima nito si Clark. Nang nasa sasakyan si Kuko at tinali si Clark sa upuan, inilagay niya ang nasunog na tela sa tangke ng gasolina, na siyang pumatay kay Clark. Samantala, kinaumagahan, ay tumawag si Kuko kay Doc, at nalaman na kinidnap niya ang anak ni Doc na si Nell. Halatang naging emosyonal si Doc, ngunit sinubukan niya na manatiling kalmado, at nakinig sa kung ano ang pakay ni Kuko. Malinaw na ninais ni Kuko na ihatid sa kanya ni Doc, ang pugot na ulo ni Gobernador Richard. Kahit pa man nalilito, agad na pumayag si Doc na dalhin ang pugot na ulo ni Richard kay Kuko, para sa kaligtasan ng kanyang anak. Gayunpaman, bago ito, nagtanong si Doc tungkol sa paboritong tawag niya kay Nell, bilang isang paraan ng pag-verify na buhay pa ang kanyang anak. Nalaman na ang paboritong tawag ni Doc sa pinakamamahal na anak ay Little Dixie. Lalong nagilty si Doc, nang ipaalam niya sa kanyang dating asawa, ang tungkol sa pagkakindap ng kanilang anak. Hiniling ng dating asawa kay Doc na ibalik kaagad ang kanilang Little Dixie. Dahil ayaw mag-aksaya ng oras, dumiretso si Doc sa supplier ng mga armas para bumili ng mga kinakailangang kagamitan. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng isa sa kanyang mga kasamahan, isang kapwa special agent, upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Kuko. Sinabi ng lalaki na hindi niya kilala si Kuko, ngunit usap-usapan na kilala ito sa paggawa ng gulo, kabilang ang mga pagpatay, pambobomba, at iba pang masasamang gawain. Si Kuko ang tipong hindi magdadalawang isip na patayin si Nell, kapag hindi madala ni Doc ang ulo ni Richard kinagabihan. Samantala, may nakakita kay Kuko sa isang bar, na agad nitong dinala ang isang prosti sa silid ng motel. Ilang sandali pa, lumipat ang eksena sa tirahan ni Gobernador Richard. Bukod sa pagiging corrupt at image expert, nakipagrelasyon din siya sa isa sa mga opisyal na gumagawa ng kahalayan, habang ang kanyang mga anak at asawa ay siniguro ang kaligtasan sa kanilang bayan. Lingid sa kaalaman ni Richard, nakarating na si Doc sa kanilang bahay, at mabilis na pinatay ang bawat gwardya kasama na ang kanyang kabit, habang nasa banyo si Richard. Nagulat si Richard, nang makitang nasa loob na ng kanyang bahay si Doc. Napagtantong papatayin na siya, sinubukan ni Richard na hikayatin si Doc, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa kanilang pagiging malapit, at positibong sandali sa nakaraan. Gayunpaman, hindi nakumbinsi si Doc dahil ang mga aksyon ni Richard, ay nagresulta sa pagkamatay ng kaibigan at kasamahan na si Billy. Walang pag-aalinlangan, agad na pinatay at pinugutan ng ulo ni Doc si Richard. Matapos tanggalin ang ulo ng gobernador, nakipag-ugnayan si Doc kay Kuko para ayusin ang isang pagpupulong, at nagkasundo sa lugar kung saan sila magkikita. Samantala, habang kausap ni Kuko si Doc, hindi sinadya ng kanyang comfort woman na pumasok sa banyo, at makita doon si Nell na nakatali. Nakita ito ni Kuko, kaya agad niyang pinatay ang babae. Kinailangang buhati ni Kuko palabas ang katawan ng babae, kung saan nakasalubong niya ang dalawang kahina-hinalang residente. Gayunpaman, tila walang pakialam si Kuko, at nagpatuloy para itapon ang katawan ng babae sa basurahan. Sa kabila ng kanyang psychopathic tendencies, naging mabait pa rin si Kuko para mag-alok ng pagkain kay Nell. Ang isang usyosong Nell ay nakipag-usap kay Kuko, at nagtanong kung kailan unang nakapatay si Kuko ng tao. Ibinunyag ni Kuko na may pinatay siya noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Noong panahong iyon, ininsulto ng isang nakatatandang kapatid ang kanyang ina, sa pagtawag sa kanya na isang immoral na babae. Si Kuko na hindi naapektuhan ng mga panlalait at pangungot siya ng kanyang ina, ay sinaksak ang nakatatandang kapatid ng walang pagsisisi.
Mula noon ay naging mobster na si Cuco, nang imbitahan siya ng kanyang stepfather na sumali sa isang Mexican cartel. Hindi nagtagal, nakita ni Cuco ang dalawang residente kanina, na nagsumbong sa kanya sa may-ari ng motel. Sa pagmamadali, pinasakay ni Cuco si Nel sa kanyang sasakyan upang makaalis na sila. Nang lapitan si Cuco ng dalawang residente, hindi lang niya pinatay ang mga ito, kundi pati na rin ang may-ari ng motel, nakausap sa telepono ang mga pulis. Ito ay sapat upang patunayan na si Cuco ay isang walang awa na tao, at hindi magdadalawang isip na patayin ang sinumang humahadlang sa kanyang mga layunin. Pagdating sa motel kinaumagahan, natuklasan ni Doc ang isang pinangyarihan ng krimen na naglalaman ng 4 na bangkay. Napagtanto na ito ay gawa ni Cuco, sinubukan ni Doc na kumuha ng impormasyon mula sa mga lokal na residente, na kalaunan ay nalaman na si Cuco ay pumunta sa Mexico. Nagpasya si Cuco na bumalik sa kanyang tahanan, ang headquarters ng Mexican cartel. Tinanggap ni Lalo sina Cuco at Nel sa kanyang tahanan. Nagulat si Lalo na dinukot ni Cuco ang anak ng isang tao, na magdadagdag lamang ng gulo sa kanyang negosyo at grupo. Gayunpaman, kapatid ni Lalo si Cuco, kaya wala siyang choice kundi ikulong si Nel. Pagdating sa tirahan ni Lalo, agad na ibinigay ni Doc ang ulo ni Richard gaya ng hiling ni Cuco. Nahirapan si Lalo na ipaliwanag ang sitwasyon, dahil wala siyang alam tungkol dito. Naniwala si Doc na sinunod lamang ni Lalo ang mga tagubili ni Cuco, at sinabing nais lamang niyang mabawi ang kanyang anak. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Lalo, dahil hindi niya magagawang ibigay si Nel. Ang pagkakasangkot ni Doc at ng kanyang anak sa isyong ito sa cartel, ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na pagkagambala sa kanyang negosyo sa hinaharap. Pagkatapos nito, dinala ni Cuco si Doc at Nel sa park, kung saan mahaharap sila sa pagbitay, bilang mga saksi sa iligal na negosyo. Gayunpaman, si Doc ay hindi sumusuko, at madaling natalo ni Doc si Cuco sa isang atake lamang. Matapos itago ang kanyang anak sa CR, sinimulan ni Doc na patayin ang mga gwardya isa-isa, hanggang sa makarating siya sa hagdanan patungo sa itaas. Gayunpaman, nauna siyang makorner ni Lalo, at tinutukan siya ng baril. Sa hindi inaasahang pangyayari, iniligtas siya ng kanyang anak, at binaril ang pinuno ng cartel. Nang wala siyang pagkakataon para makatakas, huminto si Doc at ang kanyang anak sa tabi ng lawa sa daan pabalik sa Estados Unidos, upang itapon ang mga katawan. Plinano ni Doc na takasan ang batas at ang kanyang mga brutal na aksyon, sa pamamagitan ng paggamit bilang scapegoat kina Lalo, Cuco, at ng buong Mexican cartel. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.